Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw ng Huwebes. Ika-27 araw ng Hunyo, ika-21 ng Zulhijjah sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, nagbabalik makalipas ng isang week lang ata ako nawala man sa episodes. At isali naman ng at saka si Kuya Hamsi naman ang nagbakasyon konti. Hindi naman. Safe travels po at Isal, Kuya Hamsi at sa mga kasama ninyo ngayon sa inyong kung nasaan man kayo. Baka gusto nyong i-share sa ating comment section kung nasaan kayo, kung okay lang. And fi amanillah. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang pang 175 episodyo ng ating programa na walang ibang iniiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi Office. Speaking of ating katandingan, MHSD katandingan sa ating Marawi Office, ang ating guest ngayong araw ay nasubukan ng marinig ang kanyang boses sa radyo dahil sa katandingan. Pero ngayong araw, pag-uusapan natin ang Internal Audit Section, Roles and Responsibilities. Kasama po natin ngayon ang walang iba kundi ang Internal Auditor ng Internal Audit Section ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARM. Pa-switch natin ang screen para makita siya, Sir Alexander B. Pialan. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam, Ma'am Bray. Waalaikumsalam. Yes, sir. Musta po, sir? Medyo first time niyo sa radyo ng MHS Delivers, tama? Yes, first time ko po dito sa MHSD Delivers. Yo. Sa Katindingan, meron din akong experience dahil nakapagsalita din ako doon. Nag-isnela din ako sa Katindingan. Well, welcome po sa MHS Delivers. Finally nakuha namin kayo. Kasi let's see, okay lang siguro mabanggit to konti. Nag-schedule kami ngayon para sa internal process ng MHSD at medyo naghahabol kami ng mga
mga libre ang mga time ngayong araw na ito. Actually, hindi rin libre ngayon si Sir Alex. May ongoing activity pa rin siya. Pero gustong-gusto talaga namin mapag-usapan ng internal audit para halos lahat ng office ni Minister, kumbaga lahat ng sections under kay Minister na sunod-sunod namin. Inshallah, next week, baka ang legal section naman namin ang posibleng mahablot. Inshallah. Ate Eka, baka gusto nyong mag-comment dyan. But yeah, welcome po, Sir Alex. Thank you. Inshallah, mas marinig po namin ang inyong boses maya-maya sa ating talakayan. With that, tayo po sa MHS Delivers episode na ito. Ngayon, marinig nyo nga, ako lang ang nandito. Si Kuya Hamsi at si Ate Sally, iniwan nila ako. Hindi. Pero, try natin i-keep pa rin yung energy at yung impormasyon na ipapamahagi para sa ating MHS Delivers. Kasama doon ang ating balita kung saan merong merong nagtataginting balita para sa episode na ito. At meron din po tayong IPH at HSF. Inshallah, madalian lang sila dahil mostly HSF si Kuya Hamsi. Pero try natin magbasa ng mga health and safety first at impormasyong pambahay at hanap buhay. And of course, sa dulo ng ating programa, ang ating MHSD talakayan kasama si Internal Auditor Pialan, Sir Alex. With that, kami po ay magbabalik sa episodyo na ito ng MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers at tayo po ay nagbabalik para sa ating segmentong balitaan. At para sa ating nag-iisang balita sa araw na ito, June 27, 2024, MHSD inendorso ang draft CLUP ng LGU Dato Saudi Ampatuan sa Sangguniang Panlalawigan para sa PLUC review at approval.
Sa pamamagitan ng pag-endorso ng Ministry of Human Settlements and Development, MHSD, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagsumite ang lokal na pamahalaan ng Dato Saudi Ampatuan Maguindanao del Sur o MDS ng kanilang draft na Comprehensive Land Use Plan o CLUP sa Sangguniang Panlalawigan o SP para sa pagsusuri at pag-aproba ng Provincial Land Use Committee. Ang PLUC pagkatapos ng mahirap na paglalakbay ng pagbabalangkas at pag-update. Ginanap ang pag-endorso sa Office of the MDS Provincial Government sa Buluan na MDS noong Hunyo 24, 2024. Kinatawan ni Arturo B. Racaza, Project Development Officer o PDO3, ang MHSD sa proseso ng pag-endorso. Kung saan ipinasa niya ang draft kay Bay Zoraina G. Abu Tazil, Administrative Aid 3. Ipapasa na ngayon ang draft sa SP Secretary at sa PLUC para sa pagsusuri at pag-aproba. Kasama ni PDO Racaza sa prosesong ito, sina Liamir M. Sakal, Administrative Assistant, at Ibimer O. Singson, Administrative Assistant 5. Nagbigay ng komprehensibong technical na tulong ang MHSD sa munisipyo ng Dato Saudi Ampatuan sa kabuuan ng pagbalangkas ng kanilang CLUP. Nagsilbi pa ang MHSD bilang saksi sa public hearing ng plano sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Gymnasium noong Enero 24, 2024. Sa public hearing na ito, nakatanggap ang Local Government Unit o LGU ng mahalagang inputs at pahayag ng suporta mula sa mga stakeholder na nagpatibay ng kumpiyansa sa pagpapatupad ng plano. Mayroon na ngayong 3 buwan ang PLUC upang suriin ang draft na CLUP bilang susunod na hakbang. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bintemran Muhammad. At kami po ay magbabalik sa MHS Delivers makalipas nitong mga paalala para basahin ang inyong mga komento sa live stream makalipas nitong mga paalala. Narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS Delivers at ngayong MHS Delivers na ito, meron po tayong segmentong IPH at HSF, pero dahil ang HSF ay talagang kay Kuya Hamsi na segmento, ang akin lang na HSF ay stay hydrated pero stay ingat po sa ulan tong nakalipas. Malakas po ang ating mga ulan at prone po sa disgrasya ang malalakas na ulan. So kung malakas na ang hangin at posibleng malakas din ang kulob at kidlat, may pagkakataon po ang mga puno o mga kalsada na madatnan ng disgrasya. So, kung kayo po ay nagmamaneho, ingat po sa madudulas na kalsada at kung malapit po kayo sa mga malalaking puno na posibleng matamaan ng kidlat, ingat po at
Kaya po importante na i-maintain po natin ang ating kapaligiran na hindi sobra ang pagtanggal ng puno pero at the same time hindi masyado iwanan ang mga dahon nila na posibleng makadisgrasya kapag meron na tayong mga kidlat tong nakalipas. Malakas ang kidlat nung isang gabi pero halos lahat ng gabi itong nakalipas umuulan. So alhamdulillah after ng El Nino, La Nina naman. So tayo po ay bantayan lang po natin ang ating kapaligiran at mag-ingat po sa ating mga nadadatnan. And stay safe and stay healthy because you're great. Because the greatest wealth is your Because the greatest health is your greatest wealth. O, diba? Anong score ko doon, Ate Sally? Kuya Hamsi, nandyan ba kayo sa comment section? Let's see. Marami tayo sa comment section actually. Simula kay Jana Datoali. Salam from Bayo, from Bangsamoro Information Office. Waalaikumsalam. Shukran for stopping by. And we also have Ain Sangkula, which is one of our HR, our Human Resources Management Section staff doon. Hello, sabi niya with a wave. Hi daw. And we also have Miss Pandi Cha. Salam kabalay nariri, watching from regional office. Waalaikumsalam. You also have Jehan Sharif, which says hi po and a smile. Hi rin po. John Anthony Ocumen, Kuya Ding Dong, our internal planning section, sabi, good day kabalay, watching from Canada. Really, uyan mo lang ako ng dahon dyan. Sabi natin Sally, maganda daw ang mga maple leaves dyan. Dapat original, dapat galing mismo sa Canada. May certified dapat. May certified kaya yun, made in Canada. Hirap naman nakahanap ng ganun. Balik si Ate Cha. Sabi pa, shoutout naman sa bagong J1 shoes ng chief ng MNE. Our Monitoring and Evaluation Division. Congratulations sa inyong itong nakalipas na mga monitoring activities. And welcome back sa regional office. Inshallah, mapalabas namin ang balita sa kanilang mga napuntahan na para sa monitoring ng MHSD projects at sa pag-benchmark ng sa ating kabalay sa national office sa DSUD. Speaking of, yun po actually ang ating IPH ngayong araw na ito. Ang Planado program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang Planado program, which means plan and do, is a strategic response to the goal of establishing organized and well-planned settlements as envisioned under the Bagong Pilipinas brand of governance. So, sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, una na launch ang Planado program sa ngayong Pebrero lang sa Cebu City. So, Planado is an initiative to streamline and digitalize land use and urban planning and development processes with the aim of fostering the creation of smart, green, resilient, and inclusive human settlements. So, inshallah, ang mga natutunan ng ating MNE sa Planado program ng DSUD na ito ay posibleng ma-incorporate sa MHSD, sa BARM context ng ating human settlements. At yun na, segue na yun sa ating IPH. Continue tayo dito sa comment section natin. Najira Sahijaon Hasan, ang ating provincial director ng Sulu MHSD. Good job. Thank you. I appreciate it. Always love praise. And bumalik si Jehan Sharif na Ols? Anong ginawa ni Kuya Hamsi? Bakit mo nitag si Kuya Hamsi? Anong ginawa niya? Sara Abul Hussein, isa sa mga staff ng internal planning section. Assalamualaikum, watching from regional office po. And PD Naj bumabalik. Assalamualaikum from MHSD Sulu. Waalaikumsalam. Kuya Ding Dong, nagbabalik, the best lady Riri. Thank you. And Kaka Mike, Abu Abdul Malik bin Musa. Assalamualaikum from Al-Madina Al-Munawara. Waalaikumsalam. We have Sir Gadi Abdul Hamid Alawi Jr. watching from Marbel. Safe trip, safe travels. Ati Hyra Ali, ito, malayo din ito ngayon. Assalamualaikum kabalay nariri, heart with hearts watching from here. And then flag ng Thailand.
Is that Thailand? I think it's Thailand. Correct me if I'm wrong, pero naglagay sila ng flag ng Thailand. Kuya Hamsi, assalamualaikum daw. Kabalay, watching from, I'm assuming Thailand yan. Maalala ko may sinabi silang Thai na lugar kung saan sila pupunta. Pero I don't think sinabi nila Tawi-Tawi or Tagaytay. Salembay Abdullah, our ICS head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saying hello and kudos to the super dependable team and gorgeous people. Joeria Muhammad, Al-Mansur sa Ligiran Ugaw and MHSD Barm. Ano bang full name ni Kuya NJ? Dato Nohaz Daud. We also have G. Abdul Karim, our Policy Development Coordination, yes, PDCRD Division Chief. Jehan Abdul Karim, Salam Riri, watching all the way from TRS, our Technical and Regulatory Services Building. Waalaikumsalam. Oh, balik si Ate Sally, sabi niya watching in Wanhua District, Taipei. Missing you all already. Yab you. Keep up the good work, the great works. Taipei. Baka Taipei yung sinabi nila. Baka flag yun ng Taipei. That's Linso 2. Okay, full force ang IPS natin ngayon sa pag-comments. Kuya Dots, naging guest din natin itong nakalipas. Watching from regional office. Oy, naging guest natin si Kuya Dingdong. Naging guest natin si Kuya Dots. Try natin si Ate Sara naman. From my beloved mother, Jazira Maliga, assalamualaikum kabalay, waalaikumsalam. And my lovely brother, Abdul Khalik Maliga Muhammad. Full force ang episode ngayon. Assalamualaikum po, waalaikumsalam. Let's see. Oh, Kuya Dingdong, kausap si Ate Sally. We also miss those po na nasa Taipei na. Ma'am Sally, miss you. Come back soon. Marami pong nakaantabay dito na papeles na pirmahan ninyo. We have Fahad Ali Wali. Kuya Fahad, assalamualaikum kabalay. Watching here on the technical side. Waalaikumsalam. Literal, isang ding-ding lang ang pagitan natin. Layo we also have our provincial director from Basilan, Abu Said Harudain, Sir Ibs. Assalamualaikum. Watching from Davao to Cotabato. Are you on travel, sir? Ingat po, fi amanillah. And Ati Eka, our legal officer, Nasiha Mamarangkas. We love you, Bunso. Go, go, go. Kaya mo yan. Thank you. And Ate chat din kay Ate Sally. Miss you too, especially di pasalubong. Yes, Ate Sally, Kuya Hamsi, Ate Hyra, Sir Sid. And may isa pa na nawawala ang pangalan sa isip ko. You too, please, pasalubong. Kung anong masarap na chocolate dyan. I don't know. Ano bang mga usually na regalo dyan? Pero yun po ang ating comment section sa ngayon. Inshallah, meron pa mamaya. And babasahin po natin dyan. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa numerong 0955-799-4778. Yun din po ang ating numero para sa KKK, ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Kung saan posible kayong mananalo ng 100 peso load. 0955-799-4778. And may pahabol si Ate Cha. Pa-shoutout sa mga admin and finance team. Well, nabasa ko na. And shoutout po sa admin and finance. Shoutout po sa buong MHSD. Syukran po sa lahat ng comment. And ngayon, time check, it is 11:35. Kaya tayo po ay hindi na po patatagalin ang susunod na segmento ng ating programa, ang ating MHSD Talakayan. So, kanina pa dito parang ready na si Sir Alex para kausapin ako. Medyo na tanggalin na natin tong invisible wall, sir. Magkaharapan na tayo. So, para sa ating talakayan ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang Internal Audit Section Roles and Responsibilities. May pahabol sa Ate Sally. Regaluhan kita ng easy card na walang laman. Chocolates? Sure! Tanggapin kung kahit anong bigay niyo sa akin, Ate Sally. Tanggapin lang naman. So, without further ado, Sir Alex, kumusta po kayo? Okay naman, Ma'am Rene. Alhamdulillah. Kumusta ang internal audit section? Bago po sagutin ang tanong mo, Ma'am Rene, Audu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
Alhamdulillah bina'amatihi tatimus salihat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngayon po, ang internal audit section po ay nagpapasalamat po talaga kami sa nangyaring benchmarking ng internal audit ng OCM. Last month yung ginawang benchmarking at saka yung training na ginawa namin. Kahit pa paano po nalaman po namin yung functions and responsibilities ng isang internal audit section. Maalala po natin na ang internal audit po ay bago po sa paningin po ng sa kasalukuyang BARM ngayon. Kasi usually nung sa ARM po tayo, parang walang internal audit po. Sa buong serbisyo ng ARM, nung panahon ng ARM, walang internal audit section sa mga departments. Parang yung sinabi ng yung discussion ni Ma'am Drew sa amin ng internal audit ng section ng OCM, sabi niya na mayroon daw ang management and audit ang tawag doon division. So hindi internal audit. Hindi internal audit po. So ngayon parang nagkaroon kami ng idea alam namin yung function ngayon nung after nang mag-benchmark kami. Nagpapasalamat kami na tinulungan kami ng OCM dahil medyo klaro na yung functions ng internal auditor. Kasi minsan ang nangyari doon parang nagkakaagawan sila ng resident auditor kasi sabi nila hindi mo yan trabaho kasi trabaho yan ng resident auditor, hindi ka pwede mag pre-audit kasi ang pre-audit trabaho yan ng budget. Okay, hindi ka rin maging pwedeng post-audit. Maraming nag-clash na kahit na lahat sila may audit sa pangalan. So yun lang mahirap i-reconcile kung saan kami talaga, ano talaga ang responsibility at saka anong function ng internal audit. Nung malaman namin doon sa ng benchmarking sa internal audit, nalaman namin na ito pala ang functions ng internal audit, ito yung limitasyon niya. Ang nangyari pala, pag gumagawa ka ng audit, ang mahirap dito sa internal audit ng ministry ay ang i-audit mo yung kasama mo sa office. Personnel? Personnel. Kayong kasama mo sabi mo, kasi ngayon, nagpaplano kami ng kasamaan ko si Amir Parhan na i-audit namin to. Pero ang mas magandang gawin sabi ng OCM, yung parang alimbawa yung formula na gamitin mo. Parang parang yung sa Mod 31 namin na parang may sampling na probability na ito yung i-audit natin na pero gagawan po ng formula. Halimbawa, ang lumabas sa data namin, ang i-audit namin ay ang ICS. Okay. So hindi mararamdaman ni Ma'am Sally na parang pinag-iinitan ako ng internal auditor kasi ako ang unang parang may galit siya sa akin may galit sa akin Pero ipapakita namin sa kanya yung formula na ikaw ang lumabas. Yun ang unang gagawin namin. Random siya na gagawin namin para hindi parang maiwas na sabi niya parang galit sa akin ng internal. Wala kang galit sa amin. Minalas lang talaga kami. Minalas talaga. So, ang importante may business kami. Yes. Kasi yun nga ang yun ang importante. So, nung una talaga nangangapa kami. Halimbawa, may nagsabi na ito ay talagang trabaho ng internal auditor. Hindi kasi nasa RPM na hindi yan trabaho ng internal auditor kasi ang internal auditor hindi pwede makialam sa system ng office kasi ang halimbawa with respect sa finance na sabi nila itong gawan mo ng mga firm metrics guide, mga ganyan vouchers, papeles, hindi pala parang gano'n na hindi ka pala pwede nang ikaw ang gagawa mismo ng system na ito ang internal audit, hindi pwedeng gawin. Ang ginagawa ng internal auditor, mag-recommend ka. Kailangan gagawan mo yung recommendation mo isabit mo kay minister kasi ang internal auditor walang pangil ang nagkakaroon lang ng pangil pag pinirmahan ng head of agency. So recommending entity ang internal audit. Nag-recommend na ito. Nakita ko sa ICS parang parang di maganda yung kanila proseso something na ganun. Mas mapabilis pa. Na yun ang ginagawa namin na i-recommend lang. Pero through office order na magpapalam kami kay minister na, sir,
i-audit namin itong ICAs kasi yung process nila parang hindi maganda eh. So yun ang kung matanggap ni Minister yun, posible pa ba niyang may baguhin siya? Sabi niya, like, pwede niyang i-reject or pwede niyang nasa kay Minister ang huling sabi? Opo. Okay. Opo, yun. Interesting. Interesting talaga ang internal data. Pero by the end of the day, ang habol ninyo is mapaganda ang ministry. Like, Ministry. whether it's by process o... yun. Yun talagang gusto namin na mapaganda ang process, smooth yung process. Kasi ang internal auditor, according sa former resident auditor natin na si Sir Pindato, nang sabi niya, ang internal auditor ay siya ang magiging third line of defense. Na parang ma-minimize yung bago ng IOM. Third line of defense? Yung kailangan kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng IOM, ng resident auditor. Pero pag maganda daw ang sistema ng internal audit, parang magkaroon ng minimize ng pag-issue sa atin ng IOM. Gotcha. Yun ang kagandahan niya. Na tayo, parang pinoprotekta natin ang ministry natin doon sa resident auditor natin na yung findings namin hindi pwede makita ng resident auditor kasi baka yun ang kwan na sa atin. So parang ganun ang nangyari, parang nasa gitna kami ng kwan sa ministry at saka yung sa resident auditor na pinoprotektan din natin ang ministry natin. Doon sa kwan. Maganda to. Yes. Pero sa larangan ng internal auditing, aside doon sa nabanggit ninyong benchmarking with OCM na internal audit section ba sila? Division. Internal audit division. Mas malaki sila kaya sa section namin ng emergency. May iba pa po kayong activities o aktibidad na isinasagawa sa section para mas lalong mapalakas o mapaunlad ang proseso ng ministry. As in, may nabanggit kayong sampling na ginagawa ninyo, nagawa na yun? Or is it parang nasa planning stage pa siya? Nasa planning stage pa yun. Okay. Pero ang ginagawa namin na aktibidad ng kasama ko ngayon sa internal audit, ang ginagawa namin yung 3 types of audit na sinasabi nila na compliance audit, yung operation audit at saka management audit. Yun ang tatlo na pinaka-importante na may sagawa ng isang internal auditor na yung compliance audit. Yung compliance audit talaga, kailangan mo alam yung degree of compliance ng yung kailangan mag-audit ka na within the laws, regulations, at saka yung mga policies and processes. Kailangan talagang may legal basis ka, ika nga nila. Tapos, parang example niya. Parang example yung audit on the procurement process through competitive bidding. Okay. Pwede namin pasukan yan na tingnan namin ang Bids and Awards Committee. Kung talagang sila ay pina-follow nila yung Republic Act 9184 yung procurement. Tapos yun, titingnan namin yun talaga yung degree of compliance na kailangan lahat ng ginagawan ng Bids and Awards Committee ay nasa batas. Yun, within yun ang talaga ang compliance audit. Let's say, so nasa inyo kung nasa legal standing yung isang process. Opo. Like kung makita ninyong sobra-sobra na yung process, like masyado bang maraming papeles ang hiningi, masyado bang over compliance na, nasa inyo rin ba mag-recommend baka pwede nyong bawasan yun. Pero true talaga, lahat ng ginagawa ng internal audit, hindi talaga mawawala na kailangan magpaalam tayo sa head of agency na minister. Kasi yun talagang magkakaroon ng halimbawa, papunta ako doon sa ibang division, sabi na, sino ko? Parang hindi ka na. Mahirap kung nasa ilalim ka ng service. Kumbaga, mas malakas kapag nasa ilalim ka ni minister talaga. Parang sabi na, okay, pag makita nila na with the signature of our head of agency, so magkakaroon ng pangil yung pinapa-audit mo, kinukuha mo sila ng data dun sa mga ibang division po. Pangalawa po yung management audit. Ang pinaka-importante dun sa management audit po, yung parang yung kailangan mo po makuha yung control ng objective. Yung talagang management, yung talagang yung effectiveness of internal control. Kailangan mo talaga yun. Ang pinaka cleared na example yan ay yung parang yung payroll system. Payroll system. Yung payroll system yung payroll system na yung audit mo at saka yung record management system. Titingnan mo sa kanila kung yung payroll system ba, halimbawa HR. HR.
Pati papasokan mo yung records. At saka pwede rin sa cashier, yung kasi sila pwede mo silang tingnan din yung talagang magkatugma talaga yung paggagawa ng HR at saka yung sa cashier. Titingnan mo talaga yung balance eh. Yan ang pinaka-importanting malaman po ng isang internal auditor. Pero ang nagpapasalamat kami, ang ganda ng explanation po ng OCM sa amin. Para marami silang matutulungan sana lalo na si Ma'am Hasmin Dibrahim at saka yung chief nila at saka si Ma'am Doros at saka yung Daris team ng OCM Internal Auditor. Shukran sa kanila. Tsaka pangatlo, ma'am, yung operation audit. Yung operation audit na naman, ma'am, yung outcome, yung evaluation ng outcome or output ng process ng government operation. Kailangan yung 4 EAs ang kailangan mong mag-gather sa operation audit, yung effectiveness, yung effective, efficient, ethical, and economical. Dapat effective or efficient, magandang, smooth. Yung ethical, kailangan nasa rules palagi tayo eh. Within bounds, sabi nga nila sa law, na huwag kang gumawa na hindi labag sa batas kasi magkakaroon ka talaga ng problem. At saka yung economical, alam mo yung economical, kailangan mo talaga na ito ba ay hindi masyadong magasto? 'Di ba? Yun titingnan din titingnan din ng internal auditor yun na consistent talaga yung ethical na kaya nagfa-follow ka sa code of conduct and ethical standard na rin-record sa atin ng batas ng Pilipinas. Napag-aralan namin yan sa aming Masters in Public Administration at ang paborito ko doon ay simple living. Simple living. Yung hindi masyadong Ate Sally, shout out. So, yun po ang tatlong types of audit for specific for internal audit siya or is it for all kinds of audit or yun talaga siya for internal audit? For internal audit. Okay, so maulit po sir, management audit, operations at saka operation audit, management audit at saka yung compliance audit. Compliance audit. Alright. At sinusunod yun lahat ng internal audit sa mga proseso nila sa pagpaunlad at pagpalakas ng mga proseso ng ministry. So yun po ang current na ginagawa ninyo at nabangitin yung benchmarking kanina sa with OCM. Mayroong paparating like malapit na kayong activities na i-conduct pa, whether it's parang ganun sa benchmarking or parang more on internal processes na tayo in the future, like may isusunod pang activities ang IAS parang kasi ang sa atin, ma'am, parang wala sa ngayon ang budget ang internal audit, so parang wala pa kaming ginagawang parang maulit o yung mga training. Gotcha. Pero sa amin yung sinasagawa na auditing finance hindi naman parang mayroon akong may EOM tayo dito na risk management framework. Hosted by IAS or IAS. Pero ang nakita doon na pinakita ko nung sa OCM na sabi niya hindi kayo ang gagawan niyan. Kasi ang gagawan niyan talaga ang management, audit of management. Pero ang sa amin lang nag-draft na kami. Pero baka sa next week ipapalabas na namin 'yun na sasabihin namin na gawa natin itong risk management framework dahil ito ay nare-required sa atin ng auditor. Okay. Kasi ang gusto nila kahit yung living draft lang na magawa ng ministry. Kasi ang kagandahan dito bagay sa inyo maging TWG or technical working group man lang. Yun. Parang ang hinihingi ko, yung sa sulat ko na ang hinihingi ko, mag-create tayo ng ang top management ng TWG regarding dito sa risk management framework. Kasi committee kung ano talagang gagawin nila, depende yun sa top management. Yes. Kasi ang nakita ko nung una naman, nagbigay na naman ng AOM ang parang sinasabi nila na bakit din naman ginawang RMF. So yun talaga ang kailangan natin na matulungan kami ng top management with coordinates na mag-create sila ng TWG kung ano talagang gawin nila dito sa risk management framework. Inshallah, it comes into fruition soon kasi it sounds very important. Yung anong risk management framework. So kumbaga para bawasan ang mga posibleng disgrasya or aksidente sa office, whether physical or what? Ang ginagawa sa risk management framework ay parang magsisit tayo ng ito yung magandang
gagawin dyan sa division or section na yan na yung process ba para mas magiging smooth. Alright. Yun ang isang kwan niya, isang layunin niya na pinapakwan sa atin ng audit. Clarification lang po, sir. Ano po ang meaning ng AOM? Audit Observation Memorandum. Audit Observation Memorandum. Ito po yung mga itong mga memo na binibigay sa internal auditors? Hindi, binibigay yan ng resident auditor natin sa management. Sa buong ministry talaga, Gotcha. sa ministry natin na ito ay, di ba, nagkaroon tayo ng UM na ito yung mga ganun. So yun. Pero dito din sa internal auditor, pwede din kami maggawa ng parang AOM din. Parang ganun din, pero ang internal audit observation memorandum din kasi ginagawa din na ng OCM. Parang sabi niya, encourage niya na gawin ninyo din. Yan ang mas magandang. Ang sunod na question, medyo na pulutan na natin sa buong usapan. Nabanggit may ilang mga hamon na kayo nabanggit bago lang ang internal audit sa panahon ng BARM. Wala pa tayong financial support para sa IAS ngayong taon. Ano pa po ang ibang mga hamon na hinaharap ngayon ng IAS at paano nyo hinaharap at binibigyan ng solusyon ang mga hamon na ito? Ito po ay yung parang yung sa ngayon talagang kulang kami ng manpower. Dalawa lang kami ni Sir Farhan. Nung nag-benchmarking kayo with the Internal Audit Division ng OCM, naghablot pa kayo ng finance, ng mga staff ng finance? Mga finance, sa mga ibang panasabi na para medyo parang mamakita ng OCM na medyo marami din. Pero alam ng OCM na dalawa lang talaga kami na andun sa internal audit section. And importante rin yung learnings nila. Was it Johnny? Si Johnny, si Ma'am Nudge, saka si I think nandun sila Kuya Alan. I'm not sure. Pero saka si Sir. Last month pa ito na activity. Last month, noong May 28. May 28, May 28, last bro. So medyo fun na. Pero yun nga. Yes. Tapos ang binigay namin ng training, ng solution, nag-training kami ng halimbawa sa Agya, yung talaga na nagkukuhan kami pero naghihingi kami ng budget sa ABC sa finance na sabi mo training kami ng ganito, mga large, lahat ng mga procurement, lahat na related talaga sa internal auditor. So talagang yun ang ibang ginawa namin na solution para medyo ma-enhance ang pagkakaalam namin sa internal auditor. Kasi nag-benchmarking din kami sa ibang agency. Ang problema sa ibang agency pang national yun so hindi magkatugma ang system ng national at saka sa BARM. So mahihirapan talaga kami. Kaya ang naisip namin yung sa OCM. Pero alhamdulillah, ang tagal kong ni-request yung sa OCM. More than 1 year. Bago nila kami nakakuha ng schedule kasi talagang busy sila. Masyado silang busy. So ang talagang pinaka-importante na may pahiwatig ko sa mga nakikindig ngayon, ang internal auditor talaga hindi masyadong parang not properly understand po yung function ng internal audit. Kasi mismo sa office natin na ito gawin niyo. Parang sabi ko hindi parang ang inisip nila na ang internal auditor parang hindi siya magtatrabaho na parang hindi parang ganoon yung kasi talagang ni-refuse ko talaga. Minsan dahil lang para hindi lang maging smooth yung process ng sa office, ginagawa ko lang. Pero ngayon na talagang cleared na masyado dahil sa tulong ng OCM na ngayon hindi na. Parang ito na yung trabaho namin. Alam na ito yung trabaho namin, ito yung dapat namin gawin. Alhamdulillah. So ang ganda ng internal auditor pag malaman natin kumusta po yung budget proposal for internal audit for 2025? 2025 nag-propose din kami sa 2025 sana aprobahan nila yung hiningi namin na was budget. Was it additional staff? Was it for additional staff? Nagkuha ng additional staff. At saka yung training at saka yung mga gastusin na pwede namin. Kasi tayo sa Ministry of Human Settlements and Development, may mga provincial office tayo. So talagang gusto namin puntahan ng mga provincial office para i-audit din yung mga kanila. So sana ma-aprobahan yung hinihingi namin na budget na
kami po ay pagbigyan dahil wala kaming talagang sapat na budget na pwede. Naghihingi lang kami, ang kundi lang talaga. Pero nakikisa lang sa budget ng iba para lang ma-enhance. Kung talagang gusto ng ministry na palawakin ang kaalaman sa internal auditor, sana suportahan nila kami. Inshallah. Kasi Shout out dalawa lang MFDM kami. sa aming Sana sa hiling budget namin na ma-approvean yung hiningi namin na section din head ng internal auditor. Kasi ang internal auditor na ngayon na internal auditor 2 lang. So hindi siya pantay sa mga head section. Sana ma-approvean din. Dapat ba 3? O 3 din kasi lahat ng section head 3. For reference ng ating mga kabalay, I think okay lang bagitin. Designated po si Sir Alex na internal auditor. So, inshallah, kapag mas lalong mapatibay ang ating proseso sa internal audit, inshallah, masunod din yung mga staffing ng internal audit. So, for reference lang po. So, with that, sir, alhamdulillah, nagpupursige pa rin despite all the hamon. Inshallah, maaprubahan po ang ating 2025 proposal. Internal Auditor 3 dapat ang section head. Dapat katumbas niya sa simula pa lang ang iba pang mga section heads under office of the minister. Ang expectation ba is mag-iisang tao lang yung internal auditor to? Kasi kayo bago, yung staff ninyo after request lang din, di ba? Opo, after request din. So, kailangan talaga namin ng yung internal auditor 3 din para din makagawa din siya para matulungan niya ang internal audit section. Napaka-importante talaga ang internal audit talaga. Pag talaga ito ay ma-establish ng mabuti, napakagandang spot ng process at saka mababawasan yung mga AOM na ibabato sa atin ng resident auditor or audit or COA. So talagang maganda talaga itong internal auditor. Alright, and with that time check, it is now 11:59. Alhamdulillah, like mabigating usapan yun. Congrats sa inyong first show sa MHS Delivers. Kapag naipapansin ninyo sa live stream na medyo kumukurog konti ang kamay ni Sir Alex, hindi yan dahil sa nervyos, dahil tapat niyang aircon. Masyadong malamig. I know, right? Diyan ako lagi nakaupo. And pero yes, syukran Sir Alex sa inyong oras, sa inyong sharing, sa inyong knowledge. Bago po tayo tapos sa ating episode na ito, pasadahan din natin ang comment section mamaya. Pero may panghuling message po kayo para sa ating mga taga-subaybay sa program? Nagpapasalamat po ako sa OCM ng Internal Auditor po ng OCM. Maraming po salamat po sa inyong lahat at saka lahat po ng taga-subaybay po ng MHSD Delivers. Nagpapasalamat ako sa inyo. Patuloy niyo pong pakinggan or tutukan po ang MHSD Delivers para malaman niyo ano yung ginagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, para malaman niyo kung ano talaga ang mandate ng office namin, kung ano talaga ang pwedeng magawa ng Ministry of Human Settlements and Development sa lahat ng mga bangsamoro. Kasi ito po ay talagang ang gusto po namin sa ministry namin na makatulong kami sa kung pwede namin mabigyan ng housing ng lahat ng naninirahan sa loob ng Bangsamoro at saka outside ng Bangsamoro, gagawin po namin. Dahil yan po ang pinaka-mandate ng office ng Ministry of Human Settlements and Development. At saka hindi lang housing ang ibinibigay namin, marami po ang programa at saka programa ang ibinibigay ng Ministry of Human Settlements, at malalaman nyo din sa update po ni Ma'am Sally at saka ni Ma'am Riri at saka si Sir Hamsari. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran din po Sir Alex. Yun po ang ating guest ngayong araw na ito, ang designated internal auditor ng MHSD, Sir Alex B. Pialan. May kasalukuyang bid evaluation din silang nagaganap ngayon para sa ilan ba? Like 13, 13
infrastructure projects? Opo, including the goods, 14 goods. 14, Well, yes. 13 ang infra, then including yung 14 yung isang goods na. So, talagang mabigat po yung pag bid evaluation namin. Talagang Syukran po sa lahat ng maraming po bidders salamat. na nag-participate doon para sa mga and inshallah mababalitaan nyo rin po ang susunod na hakbang para sa ating procurement process. Pasadahan po natin ang ating mga comment sections dito. We have Ate Lainisa MU Mamarangkas, shoutout po here from TRS Office, Technical and Regulatory Services. Shoutout yun ang shoutout niya. Papa Pupoy Ahmad Makapendeg Montañer, assalamualaikum, go Rios. And bumabalik si Kuya Ding Dong para sabihin, Sir Alex Pialan, idol, with shades na emoji. And Liza Once, Ate Liza, assalamualaikum, fellow TWG ni Sir Alex. And nagbabalik si Sir Ibs para sabihin, salam dua, Sir Alex Alhaj. Thank you, Sir PD. Sir Ajib, similar vein, assalamualaikum daw. Waalaikumsalam. Sabi niya, Ustad sa Alex Pialan, salam. And meron po ang aking kuya, nag-iisang Kuya Hadi. Assalamualaikum pa, shoutout po. O, yun ang shoutout ninyo. Waalaikumsalam. Nana Ben, Juvio Berio Maliga, assalamualaikum. Keep it up. Thank you. Waalaikumsalam. And after her is Abu Afia. Assalamualaikum, Sir Idol Alex Pialan. Is this Sir Abu Afia sa provincial office natin? And we have Maricris Mariga. Tichin, assalamualaikum Ria, waalaikumsalam. Pa-shoutout naman po from RH13. Syukran wa afwan, RH13. Rosary Heights 13. And Ate Sally, para sa ating huling chat, kudos to you and mubarak for the efforts and accomplishments at the internal audit section, Sir Alex Pialan of the Office of the Minister. And syukran din po sa inyong comment. Syukran po sa lahat na nag-hearts at nag-share at nag-like at nag-comment sa ating live stream. Syukran sa, I don't think wala tang nag-text ngayon. Pero may magte-text mamaya kasi narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa ating katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Without further ado, ang ating unang tanong. May nabanggit si Sir Alex kanina na 3 klase ng audit. Ano ang isa? So, sa 3 types ng audit na binanggit kanina ni Sir Alex, magbigay lamang ng isa. Pangalawang tanong, nag-benchmarking po ang ating internal audit section sa Office of the Chief Minister. Ano ang pangalan ng division kung saan sila nag-benchmarking? Muli, anong pangalan ng division kung saan nag-benchmark ang ating internal audit section sa Office of the Chief Minister? Third question, may binibigay na AOM ang COA auditor sa tuwing meron silang gustong i-recommend sa ating audit processes. Ano ang ibig sabihin ng AOM? Muli, ang ating 3 tanong. Sa 3 types ng audit, magbigay lamang ng isa. Second question, anong pangalan ng division kung saan nag-benchmarking ang ating IAS sa OCM? And third question, ano ang ibig sabihin ng AOM? Yun po ang ating 3 tanong para sa segmentong KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. At may pahabol pa siya at isaling comment kay Kuya Hamsi, huwag ka nang sumagot.
nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim, Haj Mabruk, and sa ating mga kabalay sa ICS, Ate Salembay A. Abdullah, Al-Mansur S. Ugaw, at sa mga Datonohas A. Daud at Hamsari H. Pala, at sa ating mga kabalay sa technical side, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, at sa ating kasamang kabalay ngayon, Sir Alex Pialat at Kuya Fahad. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na po sa ating 175th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.